Welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta no. So nandito tayo ngayon sa isa sa mga gagawin natin at magdi-DIY tayo ng ceiling installation sa islog mga kamusta. Hindi tayo gagamit dito ng carrying channel at saka W-clip. So metal paring. So although gagamit tayo dito ng mga metal na paghahangeran natin, ngayon bibigyan ko kayo ng idea kung paano yung gagawin natin para mas madali. So, ito yung pangunahin nating kailangan mga kamusta, which is metal paring. So, mas kilala bilang double furring mga kamusta. No? So, ang thickness na ito, 0.5. Ang haba niyan, nasa 5 meters. Tapos, kailangan natin syempre ng yan, blind rivets. Ayan. So, 1/8 by 1/2 lang yung kailangan natin dyan. Meron tayo dito. Tapos, kailangan natin ng block screw. Ayan. So, may block screw tayo para sa gagamitin natin gypsum board. At dito may kailangan kami dito na kailangan tayong it's either metal paring na para dun sa may hanger natin, tapos yun yung gagamitin natin. Pwede rin naman yung carrying channel. So ito mga retaso lang namin to na carrying channel kung saan yun yung ginamit natin na paghahangeran natin. So kung makikita nyo, yan, nakapagkabit na kami dito ng metal paring. Yan, simple lang, di ba? So wala nang ibang mga braces yan, wala nang ibang mga kapit, wala na ring W-clip. At makikita nyo lang talaga, metal paring nakadirect dun sa islog natin. At ginamitan lang natin siya ng hanger. Kung saan yung hanger natin, may pang level tayo na laser. So mababa lang tong kisame na ito, itong parte na to. Actually, ito yung office po natin to dito sa dream house na pinapatayo ko. So sa ngayon, ang ginagawa namin, gusto ko malagyan na ceiling. Kasi nga, may design tayong gagawin dito. It's either, although wala naman tong malaking design, maraming design, pero gusto ko to may shadow lightings. Buo yan. So ngayon, kung makikita nyo to, naka-adjust ako ng 2 inches dito, 2 inches din doon sa harap. At dito, magkakaroon pa tayo dito ng metal paring pa na isa. So, yan yung paraan ng paggawa natin. So, tuturo muna natin kung ano yung first step na kailangan natin gawin. So, dito, meron tayong metal paring na kinat kung saan nakayu na siya mga kamasta, no? So, yung nakayu na to, ayan, binubuka lang natin yung bandang gitna. Tapos, ito yung magsisilbing hanger natin. At ito yung ilalagay natin dito sa taas. Yan. So, dito, may pitik na ho kami niyan. May mga sukat na kami. Kaya, sinusunod na namin yung sukat na 4 feet. O kaya naman, kung gusto niyo naman na pag ganon, ay 8 feet naman siya. So, pag ganito naman, mas mabilis mga kamasta kasi hindi na tayo gaano maglalagay ng mga dugtungan. So, gagawin lang natin dyan, it's either expansion bolt, dynabolt, o kaya naman block screw. So, ang ginamit ko lang dito, block screw lang. Tapos, i-drill natin yan na nakaganyan. So, dapat yan susundan mo yung pitik niya. So, pakita natin kung paano. Okay, so gagamit tayo ng block screw na 1/2. Tapos, wire. Yan, stranded wire mga kamusta. Okay. Yan yung stranded wire natin na 2.0. So, isasalpak natin yan. Ayan. Tapos ito. Okay. Tibay! Isa pa. So, pwedeng dalawa, pwedeng apat. So, depende na lang yan. Kasi yung ginagawa namin dito, magkakalapit lang naman na. So, yung distansya niyan, nasa 3 feet mga kamasta, no? So, yun yung paglagay natin ng hanger natin. Ayaw may shock. Yan, no? So, napakatibay, no? So, yun yung susunod na pamamaraan natin. Ngayon, pwede na tayo maglagay ng metal paring. Gamit yung blind rivets, ilalagay na natin yan. So, nakalibel yan dun sa laser na nakalagay. Ayan, no?
nakalibel na siya kaagad. So yun yung susundan lang natin. So gamit yung laser leveler natin, malaking bagay yan na itutuwid na lang natin yan o kaya tatapat natin. Then okay na to. So pwede na tayong maglatag kaagad. Sa ngayon sinasabay namin yung electrical niya para hindi na rin magiging problema. Kasi ito pwede na tayong maglatag kung sakali. Yan. So rivets na natin agad yan. Pwedeng black screw, pwedeng rivets. Pero mas maganda yung rivets nyo na lang para hindi mag-loose na. Kamusta na? Ayos. So, ayos na kaagad. No? So, mabilisan lang to na pamamaraan para mabilis din matapos. Pero ang kagandahan nito, mag-DIY ka na hindi gaano malaki yung gasto mo. Lalo na kung ganitong slab. Pero ito, advisable lang ito sa mga maliliit na area mga kamusta, no? Pero kung masyadong maluwang, may sasuggest ko, dapat malagyan ng carrying channel. Ang kagandahan niya mga kamusta, dapat dalawang rivets kada isang o sa kabila niya. Ayan o. Diba? Prepare na to mga kamusta. At maya maya lang maglalagay na kami dito ng board. So tatapusin lang natin at para mailagay na natin yung mga board niya. Ayan, so ready na to. At ikakapit na natin ito mga kamusta na. So, nakapaglatag na tayo ng isa mga kamusta. Naglalagay na tayo ng dugtungan. At para malatagan na ito ng buo. Dili na nga din ang juice.
Napagana ko na rin yung ilaw. Ayan. So, iayusin na lang na yan. Tapos dito, nilikabit ko na yung wall lamp, di ba? Kabilaan. Okay. Tapos na. Okay. So, ito, may lalagay ako dito. PVC ceiling, pero hindi pa sa ngayon. Ayan, gagawin natin dyan. Pero umabot mo? O, ito na. Ibabog ko mo no. Sobrang mo na eh. Ayan, hindi na. Hindi nakadumog may alis ako na. Okay, so ayan mga kamusta na. Tatapusin na lang nila. Ayan. So natapos na natin. Napakasimple lang nung paggawa natin. Pero nakatapos tayo kaagad, no? So, tingnan nyo. Ito may mga abang lala ako dyan ng mga electrical. Ayan. So hanggang dito na lang din yung video natin mga kamusta. At konting idea, konting tip sa paggawa natin sa ating pagkikisame. Okay, ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!